Kung may balak kang mga liwa, makinig ka, no? Kung may balak kang magtaksil sa relasyon, makinig ka, no? So hindi bagay na karaniwang nagdudulot ng isyu sa isang relasyon ay ang cheating or other forms of infidelity, no? Ano ba ibig sabihin ng cheating? No? Pangaliwa, pagtataksil, no? Infidel, no? Ibig sabihin kataksilan, hindi pagiging tapat sa isang relasyon. Nakikita natin sa social media ngayon, sa Facebook or sa kung saan-saan, no, ang kaliwat kanang issue o problema ng pangangaliwa sa isang relasyon. Kaya ikaw, kung may balak kang mangaliwa, makinig ka, no? Kung may balak kang magtaksil sa relasyon, makinig ka, no? Marami tayong nakikita sa Facebook ng mga balita tungkol sa babae na pinagtaksilan yung lalaki o lalaki pinagtaksilan yung babae, no, na nahuli ng pulis, nakulong, no. Meron pa nga yung isang guro no. Nakita niyo nag-viral, no. Guro na nagtaksil sa kanyang asawa, nadakip, nakulong, no, natanggal sa pagiging guro, no. Isang napaka laswa at napaka nakakahiya na pangyayari sa buhay ng isang tao na kung saan siya ay nangangaliwa, no? So, ang tanong, ang pangangaliwa ba o pagtataksil ay applicable lang sa pangalunya, no? Hindi, no? Sabi ng expert, sabi niya, the internet has made all forms of cheating as simple as downloading an app, no? Anong app 'yon, no? Mga dating apps, mga kung ano-ano, no? Mga application na maaaring gamitin upang mapagtaksilan yung partner. No? Sexting, no? Ano ba 'to, no? Pakikipag-flirt, no? Sa ibang babae o sa ibang lalaki na meron ka namang partner, meron ka namang asawa o girlfriend o boyfriend, no? Emotional affairs, no? Pagkakaroon ng affair sa ibang lalaki o sa ibang babae, no? So, ito ay nagdudulot ng emotional distress, no, sa iyong partner kapag ka nalaman niya, no? And then maaring humantong ito sa pagpapatiwakal, no? Lalo na't kayo ay kasal, no? Napaka walang hiya nun, no? Kapag ka ikaw lalaki, no, ay nagtaksil ka sa asawa mo. Alalahanin mo, pinakasalan mo yon. Ibig sabihin, ikaw ay nanumpa na panghabang buhay ay siya na, no? Wala nang atrasan yan. O ngayon, dahil sa physical, lust, no? Yung lustful desires mo, na gustong tumikim sa ibang yun, no? Nakahiya ka, no? Dahil nakakahiya ka, hindi ka karapat-dapat na ikaw ay mananagot sa batas pagka ganon. Marumi, no? Maruming dangal, no? Sa babae, sinasabi sa kanta na bababa ang lipad pagka ganon. Porn, no? Another form of infidelity ay ang porn, no? Kapag addictive ang isang tao, no, sa pornography, nakakalimutan niya, no? Nagkakaroon siya ng wala na siyang time sa kanyang asawa, no? Para bang nalilimitahan niya yung intimate relationship niya sa kanyang asawa. Nakita natin yan, no, sa social media, no? Maraming nag-away din diyan, no? Isa rin yan sa form na kung saan maaaring ma-destroy, no, masira yung relationship ng mag-asawa. No, kaya hangga't maaari, umiwas tayo dyan, no? Makukulong tayo dyan, no? Do not underestimate its power, no? Its kanabang force, no? Because you might be caught, no, na mahimo kang captive, no? Magiging captive ka dun sa addiction na yan, no? Sneaking around, no? Paghanap ng mga babae, no, o lalaki, pati puno,
medyo bata, no, yung ganon. Nakadiri yon, no, kapag ka nalaman ng ibang tao. Nakadiri ka sa society, no, nakadiri ka sa mata ng tao, no, sa morality, no, and physical relationship with someone other than your romantic partner, no. So other than your romantic partner, yun yung mga bagay na magbibigay ng lamat, no, sa relationship. And it will eventually damage, no, relationships, and sometimes it becomes irreversible. Mahirap magpatawad pagka ganun. Infidelity is a hard subject to broach with your romantic partner, but it is in the best interest of your relationship to let your partner know when you are emotionally and physically checking out. Ibig sabihin, kailangan na bantayan natin yun. Kung mayroon kang issue na tendency, para bang sabihin mo sa partner mo. Sabihin mo na kung merong nag-aaligid-aligid dyan, or si pare, or si kumare, no? Sabihin mo sa partner mo. Maging honest ka na merong babae na ikipag-chat sa'yo, or lalaki na nagkakaroon ng interest sa'yo, no? Sabihin mo sa partner mo. Huwag mong itago because that's infidelity, no? Kunyari, kung minsan nirarationalize natin yung feelings natin. Tao lang ako, sasabihin. Tao lang ako, nakakaramdam din ng ganun. Hindi pwede yun. No? Pigilan mo kasi nasa ano ka na responsibility meron ka ng obligation. So hindi pwedeng hindi ko mapigilan, ganun. Pipigilan yan. Huwag kang maniwala. No? Hindi totoo yung hindi mapipigilan yung flirting, yung sexting, no? Yung chatting with other men or women. No? Napipigilan yun. Magpigil ka kasi may asawa ka na. No? May husband ka na. May wife ka na. Hindi pwedeng basta na lang sasabihin mo na tao lang din. Hindi pwede yun. Hindi pwede sa Diyos yun na tao lang marupok, ganun. Hindi yun. Ibig sabihin, ang problema doon is yung last, no? Yung last, yung uwag, no, sa Bisaya, last sa Ingles. Hindi mo mapigilan. Gusto mong i-gratify yung last. Yun lang yun eh. No? Nakipag-flirt ka, nakipagtalik ka sa iba, or naging infidel ka, nag-cheat ka because of the lust that you feel. And because of that lust, you want to gratify immediately, no? That lust, no? By using other people. Hindi pwede yun. No? Hindi pwede yun. Mahiya ka. Mahiya ka sa pamilya mo, mahiya ka sa community. Dapat, kung minsan kasi ang punot dulo ng ganito is malayo ka sa asawa mo, nyari nasa abroad or sa ibang lugar, nagkakaroon ng tendency, no, na magkaroon ng ganon, no? But pwedeng pigilan yon. Pwede. Hindi totoong hindi mapipigilan yun. As partner, you need to talk to each other, no? A lot, no? Regularly, sa feelings, no? Para you have to confirm your feelings always to your partner, no? Huwag mong itago yung mga nararamdaman. So, cheating is one cause, no? If not the primary cause of destroying relationship. And my counsel to everyone who listens na gawin nyo ang lahat para sa pamilya. May pamilya na kayo. Gawin nyo ang lahat ng makakaya nyo to protect, no, and to make your family happy. Avoid cheating, avoid any forms of infidelity. Maawa kayo sa pamilya nyo. Hindi nyo alam ang bigat na dulot niyan kapag nangyari sa pamilya. Meron akong kilala, nagpakamatay siya dahil nag-cheat yung husband niya,
And it is very, very sad. Very, very sad. Yung anak nila maliit pa, nabigti yung babae dahil sa infidelity ng lalaki, which is very, very sad. You will be accountable to God. You will be held accountable to God. Remember, if you keep on cheating and becoming infidel with your spouse or partner.